Arcanis. Masyadong malaking setback sa ekonomiya ng Pilipinas yung pinagagawa nila ron. At oo, nakuha nila yung initial kill on the Batrider, but the Batrider hindi na kailangan doon sa pagkakataon na yun. Nagpa-baby boy na siya. Ayun, wasak ang edge sa mga kaibigan. Samantala, mid lane tayo. Eto na si Lina, nagmamadali pa ang pa-baby girl na si Lina. Susubukan niyang basagin. He will try to defend, pero nahuli na naman for buyback coming in from the Invoker, pero wala siyang magagawa kundi sundin ito kapag tumibok ang puso. Ayan na lang, wala siyang magagawa mga be. Hindi naman siya pwede magpakita. Ito rin siya. Meteor, Fissure. Uy, delikado siya rito. Delikado tayo to. Magtago ka na. Boom! Wasak ang edsa. Clockwork, nilago na sa mukha. Eto na. Nakapatay na. Rubik goes down. At takbuhin portion na to. Oh no! Saan puta? Glimmer Cape. Stun! Tingnan natin. Dalawa patay. Pwede sila lumaban dito mga kaibigan. Pero hindi pa rin nabasag ang barracks dito sa mid lane. At tingnan natin kung itutuloy-tuloy ba nila to. Paghabol dito. Eto na naman si Boomclicks nagmamadali. Meron na siyang BKB. Pero makakatakas na naman ang mga core dito for team we play. 17-32 is the score. I like this. Links now with the BKB. So, wala na rin makakabigil sa kanya unless pag susuntukin siya dahil papasok pa rin naman ng amplified damage dun sa kanya, no? Ito sila sa mid lane. Sila naman susubukang upensa dito. Slardar with the BKB na rin. Here comes Batrider. Pwede nilang pasukin to kung gugustuhin nila. Here comes the fortification. Oh my god, pinasok na. Laguna rekta. At pumasok si Batrider. Hinuli si Boomclicks dito. Batrider, sumasakay sa Chubibo. Susubukan niya pag-normally dito. Stun! Tumaba! Stun! Patay sila siya ng mga kaibigan. Si Boomclicks. Saan si Boomclicks? Si Boomclicks. Ayun, si Boomclicks sa likod pero ina-amplify. Ito problema mo. Pag ina-amplify ka, wasak ka dito. At yun, full team wipe. Grabe naman. 5-man wipe na naman. Ubus na naman sila mga kaibigan. Sama-sama na naman silang namatay. At least, walang nang iwan sa ere. Talagang lakad ng barkada to. Ito, normal naman. Masyado pa malayo ang mga creeps. So makakapag-respond pa dito. Etong si Clockwork. At tuloy-tuloy pa. At alam mo, nangyari yung engagement natin na yun. Nang wala yung Earthshaker muna. At saka yung Disruptor at the start. Pero still, ending up getting 5 kills dun sa side ng Arcanis. At ito, diretso sila rito mga kaibigan. They want to take down this tier 3 tower in the bottom lane as dahil para madagdagan yung pressure para dito sa side ng Arcanis. And Arcanis, I don't think they will be able to defend. They will be able to catch Lina, pero pinapababa lang yan mga kaibigan. And then they will be able to blink out. There's the Fissure catching Earthshaker with the Glimmer Cape. Sunstrike will hit. Iiwan siya ng tropa niya rito. Naka-silence pa siya at nagtakbuhan na yung dalawang kaibigan niya. Iniwan siya, pinabayaan, kawawang bata. Pero ito, si Roshan na naman, the next objective para dito sa side ng mga kaibigan natin from replay. At least, alam niyo yung ginagawa niya, tuloy-tuloy lang sila rito mga kaibigan. Ang problema ng Arcanis dito alam nila, kaya ba nilang i-contest? Napakabilis napakabilis Kuya Eddie si Roshan. Minus 13 na kagad ang buhay, and that is an Aegis up on your Lina, and they will try to catch ito Slardar. Susubukan nilang habulin Slardar is low on HP, wala siyang pero the lasso is real. Nagkakulungan na. BKB ultimate. Oh my god, Lina is here. Nilago na sa mukha kagad. Pero patay ang Batrider na naman dito. Nagkakabakbakan. Slardar, nasan ka baby boy? Ginawang target practice dito, and they will be able to take down 3. Anong nangyayari sa mundo? Oh my god, ang lungkot ng buhay niya. And Slardar, again, with additional 2,900 gold. Ano magiging next item mo? Lina with the Shadow Blade, with the BKB, with a 24 charge Bloodstone. Kahit sino makita ni Lina dito, talagang tutustayin niya. Galit na galit. Papataas lang ng stock ng kanyang Fire Zone. Slardar, bumili na siya dito, and Crimson Guard now up on your Slardar. Lina utilizing yung kanyang Shadow Blade, looking for pickup dito, which looking for opening para makapag-push sila rito. Again, Batrider dying pero maganda kasi dito, meron na siyang
Meron na siyang Flaming Lazo. Ayan o. Grabe. Daya pala nung aganim sa upgrade dun sa Batrider, no? Pero eto na, nagmamadali na naman sila rito mga kaibigan. Earthshaker and Slardar covering Lina. Lina with the Aegis of Immortality, so alam niya okay lang dahil malapit na kanyang kampi. Earthshaker going up dito sa taas ng cliff to gain vision. Pero mukhang hindi didepensa din naman dito ang Arcanis, and they will be happy to concede another tier 2 tower and all of their outer tower now down. At si Leshrac, naku, ang ginagawa mo dyan, boy! Oy, chill. Naku, pumasok na si Slardar mga kaibigan. Inapoyan na sa mukha. BKB pop. Ito na si Batrider. Naghahanap siya ng mahuhuli pero wala. And they will actually waste the BKB ng ano rito. Ng Slardar and the EMP catching a glimpse of the Lina. Here's the hook shot on the Lina. Here's the follow-up Fisher. They really want to take down Lina dito. And they will be able to do it. But the Aegis will now be triggered dito sa side ng ano. Pero delikado hindi makasubal yung replay dito, hindi nila alam ang dami nilang initiation, hindi nila mahuli. Bakit ba kasi si Clockwork yung ini-initiate nila? Mayroong 4-stop mechanic to ang si Clockwork. I think kailangan humuli sila ng mas malambot na hero para makapag-open sila sa mga engagement na wag na nilang puwertahin si Clockwork dito. Lina 22, 4 and 5 now up with a Daedalus. And this Lina, wala pala kaming Agi ito, transition into a carry role with a Daedalus in hand. He is now hitting for nearly 300 a hit. At pag nag-trigger yung critical niya, panoorin natin kung gaano kalas. 621 critical is real. It's real. At ako, dagger na rin. Pero dagger na si Klings dito. May Gem of True Sight pa siya. So, pwedeng mangyari ang mga dapat mangyari dito mga kaibigan. Samantala, goes after for defensive purpose para dito sa Disruptor. Alam niyang siya magiging isa sa mga high priority target ng Klings dahil isa siya sa mga skill na kayang pigilan ang clash dito dahil napakalaking bagay ng ultimate dito ng Disruptor, especially kung magka-clamp up ng mga digmaan dito, yung static storm niya. At in combo with the Echo Slime, may kayang bumura ng 5, muwasak ng mga pangarap. Ganyan ang kalakas ang mga kombinasyon nila rito. Pero Klings, may TP siya. Tignan natin. Okay, sama ang kuya mo rito. Fairy Soul is on now. 3 stack. Normal. Here comes the EMP. The Blinker. Walang laso. Na 4 stop siya rito. Tignan natin kung uhulihin siya. Oh no. Ako, delikado ang kuya mo. Naku po, here's come the hookshot on the Earthshaker at pwede pa silang matalo rito. Oh my god! And this is looking good for Arcanis. They hold the high ground. They've managed to take down 2. And that Batrider, walang Wasil Valdez. Kanina niya pa gustong mag-initiate pero wala talaga nangyayari sa buhay niya. Oh my god, what are you doing, Batrider? At setback na naman yan para dito sa side ng WePlay dahil the more na hindi sila nakakapush, the more na nakaka-farm si Klings. And he is the true carry dito sa laro natin na to dahil alam mo naman natin mga carry ay mga agility hero na talagang natural ang pagdi-dish out ng physical damage. And nakita mo naman kung paano niya pinagdo-normal yung Batrider, pinagdo-normal yung Earthshaker. Wasak ang mga mukha mga kaibigan dahil eto na siya. Malapit na ako maging online. Abangan mo lang mga baby boys. Abangan nyo ang pagbangon ng api, sabi ni Klings. Ni Prince 6, 4, and 7. Yan ang standing niya rito. 203 CS for your Klings. 39 minutes going 40 minutes into the game. We are now looking at a slight change of momentum dito sa ating mga Garap experience, now heading towards the direction of the Radiant side. Gold is still, they are still down by more than 15,000 gold. Invoker now up however with an Aghanim Scepter at nadami na yung combo pwede niyang ibato sa mga engagement. Tingnan naman natin dito mga kaibigan kung anong gagawin nila rito. They will now try to go for a smoke. At Klings will be baited dito sa mid lane. Pag etong si Klings naunahan to ng bombastic kong combinations na galawan, wasak ang mukha nito even though malapit yung mga kampi niya, magdedelikado siya rito. Etong Invoker, wala siyang buyback, kailangan niya mag-ingat dito.
since kabibili niya lang ng Aghanim Scepter. So, lurking just outside the base of Team Arcanis is ang Weplay. Tingnan natin kung sino yung i-bait out nila dito. Clinks. Defensive sentry dito. So, hindi susugal dito muna ang Weplay, realizing the fact na kaya na silang ubusin ngayon dito ng team ng Arcanis. So, balik sila sa pagiging play safe dito mga kaibigan, and not forcing the issue. The problem for Team Weplay dito sa laro natin na to is this Batrider not being able to get that opening na kailangan nila in order for them to win engagement. Lagi siyang makakapasok pero silence countered from the Orchid, and even the Cold Snap, even the Clinks now being able to hit her down. At eto, susubukan pumasok na Lina dito, pero may Gem of True Sight ng hindi, walang Gem of True Sight ng Clinks. Oh, Lina. Nako, alam nila. They are now pinging. Alam nila, pero wala silang vision dito. Oh my god. Delikado. Mayday. There's the hook shot. Huli dalawa dito. Here comes Earthshaker. Oh my god. Boom! Clinks nasa gitna ng puno. Nagkakabakbakan Glimmer Cave. Pero the first one to fall is Clockwork. At eto na. They will be able to take down 2. Just like that. What? Sila yung naka-initiate, sila yung namatayan. At napakalungkot ng buhay para naman dito sa Arcanis. Kung kailan meron silang magandang opportunity to take down Weplay, they lose 2 hero in the process, and that might be the opening that Team Weplay is looking for to be able to breach the high ground dito, dahil they are now looking at a 3v5 situation. Lina marching towards the bottom lane. Eto na naman siya mga kaibigan. Dito na naman sila magkapaubos sa barracks na to. Fortification Glimpse is now available this time para dito sa side ng Weplay, and Lina will be able to solo out this range racks dito. Here comes the EMP, the Tornado, and Lina with that massive Bloodstone charges, 26 charge. Will be able. Oh no! Nahatak na naman. And here comes Clockwork. Nakakahulihan Laguna, securing that kill on the Invoker. Clinks is on the backside. They will try to go for Lina, pero mababa siya rito. Ni-normal siya ng Lina, be! Naray ko, be! Sabog ang mukha niya ron. Napabuyback pa bigla. Tingnan natin, nagkakaunahan sa Gem of True Sight dito. Dalawa pa mamamatay. Glimmer Game. Tingnan natin, 3 patay sa side dito ng Weplay, but the damage has been done. They will be able to take down the secondary set of racks, plus forcing the buyback on the Clinks, stopping yung item progression niya. At this point, Lina now with 28 charges on the Bloodstone, and he is now regening for a full 43 mana a second. That is a pretty high regen rate para sa Lina inverse. At that is 28 charges. Ibig sabihin niya, instant respawn kahit mamatay siya. And now sa Slardar securing the Aegis of Immortality. Kiras para kay Slardar dito, yan ang kanya magiging next item, and that might be able to seal the deal and secure them victory number 2 on this best of 5 series against Arcanis. Again, the loser of this matchup will be eliminated sa ating MPGL Class S series kasi sa running natin, sa step ladder natin, alam naman dito walang losers bracket dito. Ano to step ladder. At si Lina, ang taas talaga ng 7,000 gold. Anong bibilin mo pag ikaw si Lina? Bumili ka ng bato, simento, gumawa ka ng bahay. Yan ang gawin mo sa buhay mo. And the only lane remaining on the side of Arcanis is the top lane that not taking anything away from Arcanis, pero I think napakahirap na bumalik sa ganitong classic situation. You are up against a full slotted Lina and Aegis Slardar and 2 set of racks down. Kailangan mo ng miracle in order for you to take this game. Pero pwede magsimula yan sa isang pick up dito. Earthshaker susceptible to Clinks pa rin siya. Meron siyang Ghost Scepter dito. Tignan natin Clinks. Dito siya sa backline. Naku, delikado siya rito. Pwede siyang mahuli. Pwede siyang mahuli. BKB by Clinks just being able to make sure na makaka-TP out siya rito. Invoker